Magandang maga po sa lahat. Kumusta na kayo mga kapatid? Oh, walang Praise ano. the Lord. Still alive. Welcome po. Welcome po, Doc John. Oh, At okay. ito na po yung ano natin every Sunday schedule. Hmm. Okay. So, I will give you my time na 30 minutes, no? Po. Kasi 9:25 na, so hanggang 10:30 ka. Ibig Sige po. sabihin, ginamit ko kasi yung una mong time, yung first 30 minutes, edi kunin mo na rin yung Hmm. 30 minutes ko doon sa next period. Medyo ano lang Okay. po, nagluluko ko yung aking signal sa bahay kaya hindi ako nakapasok agad kanina. Pero at Okay. It's all right. ngayon. So magandang umaga sa lahat. Binigyan ako ni Doc Raja ng isang load dito sa ating chaplaincy program. Alaala ko way back anong mga years yun? 2000. Nung uh, s- once, hindi ko na matandaan, yung previous na presidente ng NPUC, North Philippine Union Conference, na nagiging uh, chair ng Theology Department sa UP. Ako'y para bang yung transition ng aking buhay galing sa field, galing sa distrito from South Central Luzon Conference o mission pa noon. Medyo marami kaming challenges ng aking asawa dahil sa yung kanyang trabaho masyadong demanding. Pagkatapos yung trabaho naman ng pastor sa distrito, masyadong demanding din. At mayroong policy noon, at siguro hanggang ngayon, nandyan na yung policy sa ating denomination, pagka ikay worker ng ating church, na hindi po pwede na ang asawa mo malayo sa iyo. So, kailangan na kasama mo sa field, kung saan ka man destino, yung asawa mo kasama mo. Ay, hindi ko maisama sa lahat ng oras yung aking asawa kasi siya nagtatrabaho bilang doktor sa kanilang hospital sa Pulilio, Quezon. So, nag-decide kami na mag-leave ako, mag-aral, and during that time ako yung natuwa at pinayagan naman ako ng mission pa noon at tinuloy ko yung aking study, pag-aaral sa masteral sa IUP ng Pastoral Studies. Pero hindi nag-progress yung program na yun eh. Nung nawala yung si Doctor, medyo it slipped out of my mind, na taga Bicol, yung ating dating presidente sa NPUC. Yun ay gustong-gusto niya yung program na yun. Kaya sabi ko, maganda itong program na ito. At ilan sa mga courses na aking nakuha, related sa chaplaincy, sa counseling, kasi more on pastoral talaga eh, more on pastoral studies. Kaya nung sinabi sa akin ni Doc Raja, Doc Ray, na itong course na ito, hindi ako'y tiningnan ko yung aking mga dating mga aklat at mayroon ding binigay sa akin na reference si Doc Ray. Napakagandang aklat, Doc Ray, yon. Yung binigay mo sa akin through kay kapatid na Arnel Marcaida. Thank you. At ngayong umaga sa ating klase, meron akong nakuha sa internet galing sa Network Institute of Christian Counselors na parang overview, introduction ng what is biblical counseling. This I would like to share with you para magkaroon tayo ng kaunting introductory part dito sa ating pag-aaral on biblical counseling. But before we do so, tayo muna ay mag-pray, mga kapatid, no? Let us bow our heads for a word of prayer. Loving Father, we come before the presence this morning. We're happy that throughout the day, um, the School of Biblical Studies working towards programs on chaplaincy ministry.
once again are together as we continue on our studies on learning more how we can better serve the community and how we can better serve the church and the people around us. We're happy, Father, for this privilege. We can raise to learn more. Thank you for hearing our prayers and being with us just for today. In Christ's name I pray. Amen. Ako'y mag-share po muna ng aking slide, mga kapatid. Itong nakuha ko na reference. Ito'y pwede ninyong makuha din, ano? Ito yung kaniyang title, no? What is Biblical Counseling? Sponsored by the Network Institute of Christian Counseling. They posted this on the net on September 9, 2013. At though yung concept dito, sabihin na po natin kung minsan ay hindi siguro in agreement doon sa ating mga concepts bilang mga Seventh-day Adventist, ano po? Pero maganda din yung ating makita, mga kapatid, yung mga perspectives ng ibang mga tao, lahot higit within dito sa religious na sector, kasi hindi lang naman tayo ang siyang nauna. In fact, bilang mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, we are not original in many of the truths that we hold dear to our hearts. Hindi tayo ang siyang nauna diyan, kahit yung the truth about the Sabbath, hindi tayo ang siyang original. The only one, if I'm not mistaken, that the church as Seventh-day Adventist, tayo ang nauna dito, ito talaga sa atin, ay di yung 2,300 days na prophecy. Kumbaga yun talagang atin. But the rest ng mga mga katotohanan na hawak-hawak natin, marami na ang siyang nauna doon. Kung ating binabasa nga itong aklat ng Great Controversy, ating makita yung evolution ng historical background ng ating sinasampalataya, ating kinukuha. Okay? Again, before I proceed, maganda yung book na sineshare sa akin, binigay sa akin ni Doc Ray through kay Brother Arnel. Next week, mga kabadid, subukan kong gagawan nyo ng PowerPoint presentation, if not just from the book itself, at maganda siguro ang ating ma-share din ito sa lahat. So today, we'll look at what is biblical counseling. Bilang mga chaplains, at tayo'y naglilingkod, itong ating focus sa chaplaincy ministry. At marami na tayong napag-aralan din, marami tayong nadinig sa mga eksperto dito sa ating school, dito sa Logos, na malawak ang karanasan pagdating sa chaplaincy. Hindi lamang sa hospital chaplaincy, hindi lamang sa prison chaplaincy, hindi lamang sa military na mga chaplaincy, mga kapatid, kundi kahit sa mga schools, maraming mga larangan. In fact, when I was listening last night from Doc Raja, nakita ko nung kanyang sinishare sa atin yung curriculum ng Masters of Divinity, focus in chaplaincy. Nakita ko doon na ang lawak pala, ang lawak pala ng larangan ng chaplaincy. Kasi tayo na mga Adventist na mayroon tayong network ng mga hospital, ang ating iniisip pagdating sa chaplaincy, ito sa hospital lang, dadalaw tayo sa mga pasyente, then that's all. Pero hindi natin alam na marami pang mga application ang chaplaincy ministry, mga kapatid. Kaya nga personally, I'm thankful that I know this group, itong Logos na ito. At kahit man gusto ko nang magpahinga, mag-retire, at mag-enjoy sa buhay bilang retired na, at bilang lolo na din, pero nakikita ko na I can still learn more,
pwede pa akong matuto ng maraming mga bagay at higit sa lahat, ang akin talagang desire, becoming part of this team, mga kapatid, is ma-share ko din yung yung aking kaalaman, kaunting kaalaman dito sa atin na nais na magamit din ng ating Panginoon. Okay? So, what is biblical counseling, mga minamahal ko? Ngayong umaga po ating titingnan itong tatlong goals, objectives ng ating pag-aaral. The first one is to review the philosophical basis for a biblical holistic approach of psychotherapy. No? Pagka mamaya may mga terms tayong titingnan dito na bahagi dito sa ating presentation ngayon na aking nakuha. Psycho is it refers to the mind, yung ating brain, yung ating pag-iisip. Yung therapy, it is a word that is also synonymous with the healing, no, or treatment. So treatment of the mind. Ellen White herself says, sabi sa atin, referring to the problems, the diseases, the maladies that the world is suffering today, that 9 out of 10 diseases that people suffer, mga kapatid, they are born or they originate from where? From the mind. So sa ating pag-iisip. Kaya ganun ka mahalaga yung mga approaches, ano po, pagdating sa ministry natin sa mga tao, ma-address ngayon yung ating mga pag-iisip. And that is psychotherapy. Then secondly, identify requirements for a biblical counselor. Ating makikita at ako'y may nakuha din na mga references about biblical counseling where sinasabi doon, mga kapatid, na counseling is part of our daily life. Yung mga magulang, sinasabihan yung kanilang mga anak. Yung mag-asawa, nagsasabihan sa bawat isa. Sa school, tinuturuan ng guro yung mga estudyante. Ano po? Sa church, yung mga pastor, yun, kina-counsel, ginagabayan yung mga membro sa loob ng church. So anywhere we go, mga kapatid, no, ating makikita dito na ang counseling, no, ito'y bahagi ng ating buhay. We cannot do, para bang hindi tayo aware dito, pero ito ay nangyayari at marahil most likely sa ating buhay, ito ating ginagawa araw-araw. So, learning the intricacies of counseling, mga kapatid, chaplaincy, ito'y makakatulong sa atin. No? Nung binasa ko kagabi, yung aklat na sineshare sa akin, nakita ko, ang ganda nito, no? Dami, dapat malaman ito ng maraming mga tao, mga pastor, mga guro, kahit ano man ang ating trabaho sa buhay, anong ating ginagawa, dapat ating malaman yung tamang paraan ng biblical counseling, mga kapatid. So, requirements for a biblical counselor. So, tayo lahat, as long as we are a student of the Bible, nag-aaral tayo ng Biblia, and we share the Word of God to other people, then we have to really know, no? We have to really know and be equipped as a biblical counselor. At ikatlo dito, mga kapatid, provide the number of examples of biblical-based interventions in counseling based on our presentation, our study for today. Kumbaga po, mga kapatid, ito'y ating titingnan ngayon, ito'y konsepto ng isang grupo ng mga tao na nandoon nauna na sa atin pagdating sa biblical counseling. Ano po? Itong nabanggit ko sa inyo kanina, no? Network Institute of Christian Counseling based sa Amerika, nauna na sila sa atin. So, itong kanilang mga concepts ay ating titingnan ngayon, and if there are things that we can learn and we can also adapt, then yun ang ating goal. Okay? So, yung mga examples na ito ng biblical-based interventions sa counseling, mga kapatid. So, what is counseling to start with?
So, sa atin o sa marami sa inyong matagal na dito, yung Alpha Group, no? Dito sa Divinity Program, Chaplaincy Ministry, mga kapatid na program, na alam ang Hebrew, ako medyo nangungulilat ako dito. But you can read, no, what is written here in the slide. What is counseling, mga kapatid ko? So, counseling, yung nakalagay dito is with advice, no, is from this word, with, meaning to say with advice or direction. So it is giving advice or giving direction, no? Parang ganoon. Though mayroong mga terms na na at saka mga strategies na dapat nating matutunan, but directly, mga kapatid ko, ito ang siyang tinutukoy dito. It is derived from the nouns. Itong mga salitang ito, arup, bagay ito yung mga halimbawa, a puller, arupa puller, a sailor. Hindi ko alam kung aware tayo dito sa rupa puller, mga kapatid, pero once ako may nabili na 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 mechanical lang na na tali, na kahit gaano man kaya niyang hilahin 2 tonelada, at ginamit ko yun doon sa aming maliit na lugar sa Real Quezon. Yung mga bato, hinihila ko, lalaki na mga bato, and it served the purpose. Para bang nadala yung bato from one place. Okay? Nakibo yung bato from one place to the other using that puller. So likewise, ganun din sa atin, yung mga taong may mga problema, then we're able to raise them to a level where their problems are being addressed. So a sailor or a pilot, no? Alam mo yung mga barko, pagka nakaparada yan sa, halimbawa sa North Harbor, sa Manila, bago yan makalis doon, mayroong mga pilot boat. I don't know if you see some of them, aware tayo doon, mayroong mga pilot boat na maliliit lang, pero malalakas. Pagkatapos hinihila ngayon yung barko para makalabas doon sa kanyang kinaroroonan ng mas mabilis. So, ganun din ang sistema dito, mga kapatid ko. Okay? A sailor, a pilot, referring to what is counseling. No? Now, in Proverbs 1 verse 5, sabi dito, a wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. I don't know where Doc Ray is coming from nung kanyang sinabi kanina na kung sasabihin ng inyong mga asawa, ng inyong mga kaibigan, huwag na kayo mag-aral sa Logos. Are we? Tayo ba'y nakakaranas, no? Ang Logos ba, mga kapatid, nakakaranas ngayon ng ganong mga yes? Okay. Yes, yes, no. Okay. Mayroon ng order sa amin na mag-stop. Sino po yung nag-order? Sa sa union galing. Okay. Pero mag-appeal pa kami, mag-appeal. Ako'y nalulungkot. Huwag na lang kayong magsabi. Bagay, huwag na niyong ipapaalam. Siguro sa isang banda din siguro, mga kapatid, at dito sa ating board of we can ito sa akin lang naman, kasi bagay sa sarili ko lang naman, para nakikita ko anyway, no, sinasabi ko lang na para nakikita ko yan previously, kasi nung when I started to join and participate and share my knowledge dito sa Logos, mga kapatid, ako'y maraming mga tanong kay Doc Raja. Ang isang tanong ko dun sa kanya, what is the accreditation of the school? Parang ganoon. Minsan kasi, pero kagabi ako may nakuha din doon. I hope
Doc Raja is still listening, nandito pa din sa ating grupo. Dito ka pa, Doc? Okay. Yes po, yes po. Palagi akong nakantabay sa lahat kasi estudyante din ako eh. Mayroon akong narinig, Doc, sa iyo kagabi na word na ginamit mo. Kasi marami akong sinishare ni Doc Ray sa akin yung kanyang background, kung paano nagsimula itong logos na ito, itong mga training. But there was a word last night that struck me. At sabi ko, I like this, this term. Yung word na exclusive at saka yung inclusive. Pag sinabi kasing exclusive, mga kapatid, tayo-tayo lang, no? Ayaw nating magpasama ng iba. Pero pagka sinabi nating inclusive, ibig sabihin doon, we welcome everybody, no? Yung mga doktor kasi, medical doctor, o kahit yung mga doctor of philosophy, sa totoo lang, mga kapatid, coming from where they are coming from, no? O knowing from where they're coming from, kasi yun din yung karanasan ko eh. I don't know if I've told you that it took me 9 years to complete my doctoral program sa public health. Kasi sobrang hirap. Ako noon ay nasa Cagayan Valley na. At mayroon ding mga online na klase na ina-attendan ko. But every week, I have to travel from Santiago City going to Manila kasi yun ang aming classroom. Under Dr. Salamante, Ricardo Salamante, no? Yun ang aking mentor sa public health, mga kapatid. Marami kami noon, kasama ko si Dr. Ophir Osorio, si Dr. Lalaine Alfanoso, yung ating sa SD na ngayon, yung karamihan mga babae na nagpa-public doctor sa public health. Nabiyahe ako niyan. In fact, there was a time na naiwanan ako ng bus at kinakailangan na mag-report ako kinabukasan, mga kapatid. Hindi po pwedeng hindi. I think I was taking statistics, research and statistics nung panahon na yon. Wala akong choice. Wala naman akong magandang sasakyan nung mga panahon na yon. Ang aking garantisadong sasakyan ay motor. 125cc. So, sabi ko sa asawa ko, mami, ako ay magmotor. And alas 12 ng ating gabi, nagmotor ako, mga kapatid, papunta ng ng Mamsi. ng Mamsi. Okay, tama-tama nakarating sa Mamsi ng alas 8 ng umaga. Natural, mayroong mga pahinga. Just imagine kung anong nangyari noon. Okay? Sandali lang, mga kapatid, ha? Okay. Hello? Okay, magkano yan? Okay, sandali. Sige. Okay. Okay, mga 1 minute ako i-exit, mga kapatid, ha? Mayroon namang dumating na in-order kong Lazada. So, alam nyo ganun kahirap. It took me, kung hindi pa ako kinulit ng aking advisor, kasi yung nakabitin sa akin ay yung aking dissertation. Kumbaga yung aking research, mga kapatid, to complete my program sa doctoral program. Sabi niya, Pastor, pagka hindi ka pa magpupursige ngayon, pagka nakasampung taon na, ayon sa batas o sa mga policy, yung mga subjects na sobra higit ng 10 taon, you have to repeat them again. Kung hindi, kaya magre-refresher course ka doon sa mga subject na yan. So, napilitan ako ngayon na talagang aking tapusin, mga kapatid. Ay, nako. Grabe talaga. At maliban pa doon, ang laki ng gastos. Kaya, masyadong jealous. I think the word is correct, kung hindi ako nagkakamali. Masyadong jealous yung mga doktor doon sa kanilang pag-aaral, pagka nakadinig sila ng mga program na, uy, pwede kang magdoktor. At pagkatapos in a matter of 2 years lang, tapos na. At ganoon, narinig ko kanina yung program, yung research program na sinasabi sa atin ni Doc Ray,
ay nako mga kapatid, talagang napakahirap. Yung mga panel, magde-defend ka ng iyong thesis, talagang medyo mahirap. Okay? Pero anyway, talagang may mga challenges tayo na ating hinaharap. Pero siguro thinking it on the other side, mga kapatid, magtatagumpay din tayo, no? Magtatagumpay din tayo at darating din yung araw na tatanggapin din ng madlang tao itong ating mga challenges. Mami po pwedeng pakibayan mo. Okay. Sorry mga kapatid. So, ganun 'yon. Ganun 'yon. 10 taon. Alam niyo yung aking dalawang anak, yan ay nag-medicine. Abay, tagal mga kapatid bago sila naging doctor of medicine. At ang laki din ng ginastos. Kaya, putting our feet in their shoes, mga kapatid ko, atin silang maunawaan na naghirap kami pagkatapos ganun lang kadali, ano po. So, ano lang siguro, kakaunti lang siguro na medyo bagay, huwag nating, I don't know kung paano mga kapatid, but I would suggest na siguro through kay Doc Raja, pag-usapan ng issue na ito. Kasi ako personally, ako ay natutuwa mga kapatid sa program na ito. Tapos yung ating mga accreditation ay ating masulong, maisulong natin yung ating accreditation sa CHED, then nobody can contest us anymore or can say anything negative dito sa program na ito. But what has been started, I believe that ito'y paraan ng ating Panginoon. Kahit nga si Jesus nung unang panahon, yun ang sabi ng mga tao sino ba itong anak ng karpentero na ito na siyang magtuturo sa atin? But his words, even the doctor of law, no, mga kapatid, the Pharisees, yung mga teacher na noon ay hindi nila kayang salangsangin yung sinabi ng ating Panginoon pati yung kanyang mga alagad. So, nandito tayo sa tama na ground. Hindi ko alam kung paano, pero mga kapatid, maganda sigurong mapag-aralan natin kung paano. In fact, ito'y side bit lang Nung ako'y doon sa grupo ko, mayroon kasi akong mga chat group na tuwing Sabado ay alam kung saan kami pupunta. May mga ministries akong sinasamahan, mga kapatid, yung Three Angels, pagkatapos yung Better Life na ministry, na pag kami bakante akong panahon, i-invite dito ka, pastor, parang ganoon. So yung araw ng graduation ng Logos, alam natin yun, ako yung nakasama niyo mga kapatid, bilang inyong baccalaureate na speaker, di nag-post ako na dito ako nang galing, gano'n. Ay marami ang nag-react. At alam nyo, ang kanilang reaction, mga kapatid ko, ay bakit gano'n ang mga suot? Ano ba yan sila? Parang gano'n. Okay? So, mga kapatid, hindi ko alam kung natuwa sila, nainggit sila, gaganda ng ano kasi, parang mayroon pa isa, parang mga piluto yun Pero mga kapatid, the concept is there. I don't know kung kinakailangan na tayo maglaylo sandali, pero tuloy-tuloy within our ranks itong program na ito before we can get the proper accreditation from the CHED. This is a point where maybe we can discuss. Anyway, going back to what, ako'y nalulungkot lang. Going back to what, from where I left, mga kapatid ko, ito yung sabi ng banal na kasulatan. A wise man will hear and increase learning. Sabi nga sa Hosea 4 verse 6 ba gayon, my people are destroyed for lack of knowledge. So ang ating goal is to listen and to increase in knowledge. Because a man of understanding will attain wise counsel. No? Kapag pagka nakakaunawa ka, kung sino man yung nagtuturo sa iyo ngayon, mauunawaan mo na maganda itong aking nadinig. No? Maganda itong nadinig. Alam niyo mga kapatid, hindi kasi lahat ng tao pare-parehas ang perspektibo sa buhay. Okay? Hindi pare-parehas.
mayroong mga tao na pagka sila yung mga doktor na, ayaw na nilang makinig sa iba. Ayaw na. Kasi doktor na ako eh. Nakarating na ako sa tugatog ng aking pag-aaral. No? Ayaw na nila. Iba naman yung field ng chaplaincy. Kasi sa chaplaincy, mga kapatid, tinuturuan tayo dito na tayo ay makinig sa lahat ng tao. Ganon yun eh. Pag mag-chaplain ka, makinig ka lang. No? Pag mag-counsel ka, makinig ka lang. Yun ang siyang pag kay coach, makinig ka lang. Para bang we are being trained to process the thoughts of people, and from there, hindi tayo mag-decide, kundi yung tawang siyang mag-desisyon. So, sanay tayong makinig sa ibang mga tao. Pero yung mga nasa academic, sinasabi ko po sa inyo kasi I rub shoulders with them. No, ako'y nasa ayas, kahapon ako'y sa ayas nagsamba. Parang biglang bumalik sa akin yung aking buhay nung ako'y nasa academic, mga kapatid ko. Na kahit ako'y pupunta ako sa AUP, mga panahon noon, pagka nadinig, uy, nandyan si Doc De La Torre, yung galing sa ayas, yung acting department chair ng Public Health Department sa ayas. Alam niyo, mga kapatid, kahit yung presidente, lumalabas yan doon sa kanyang opisina at sinasalubong ako, ay Doc, halika kami. Anong ama ay paglilingkod ko sa inyo? Ganon. Pupunta ako ng mga hindi ako nagmamalaki, mga kapatid. Pero sinasabi ko sa inyo kung ano ang mundo ng mga academic, no? Yung academic. Ano ang respeto na ibinibigay at gaano din para bang ka-dignified yung pakiramdam na pagka ikay sarado ang utak, malulunod ka doon, mga kapatid ko. I'm sorry for the term, no? Pero malulunod ka doon sa papuri, doon sa yung mga praises, at saka yung pag-entertain ng recognition ng mga tao sa iyo. Okay. So, ganun yun. Pero sa chaplaincy ay iba, no? Servant leadership na tayo, but I hope all of us will see from a wider perspective that even though from the church we are aware that leaders are servant, pero it is easier said than done, at saka hindi ito pinapractice ng lahat. Yung nasa itaas, mga kapatid ko, sabihin mo na mga servant yan sila, no? Yung ating mga leaders, pero sa kanilang puso, mga kapatid, ay iba yung sila sa kabuhayan. Kaya nakakaranas tayo ng mga challenges din. Okay? At normal lang yun, yung mga sinasabi sa atin na ng tagayon yun. Normal lang yun, aasahan natin yun. Bakit po? Kasi pagka lumago ang logos, Doc Ray, pag ito'y lumago at nagkaroon na ng posisyon, dito sa ating mundo, no? O sa ating bansa, no? Kumbaga yung posisyon, mga kapatid ko, sinasabihin ko sa inyo, mamamatay ang MVC, ang PUC, at kahit yung ayas. Bakit? Wala nang mag-aaral doon, dito na lamang mag-aaral. Pagka yung mga graduate dito, yun ay tatanggapin kahit saan at pwedeng magtrabaho kahit sa ibang bansa, mga kapatid. Bakit mag-aaral pa sila doon? Kasi, for example, sa IAS, one course is around malaki-laki, mga kapatid ko. 4,000 plus, Doc? Yeah, ang isang course. 4,000 plus per unit. Yeah, 100. Yeah, so kung isang course, kung per unit, about 2 units or 3 units, that is around 12,000 pesos. About Sobra. 200 ang isang course. Kasi ang alam ko, yung online ay nasa mga mga 20,000, mga $500 yung isang course. So sino ang nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ang logos na walang tuition, at ang mga tao dito na nakuha niya, mga kapatid, Doc, kaya nga Yes, Doc, kasi ang atin naman po ay hindi tayo mag-o-offer ng theological courses para sa mga, yun po mayroon na po tayong ready
ready, ano dyan, ready, ang tawag nito, yung compromise agreement na inihahanda natin. Hindi tayo mag-o-offer ng courses sa theology para sa mga kabataan, kundi para lang sa mga napaglipasan ng panahon. Yung bang nadaanan ng panahon, syempre, yan ang palagi kong ini-emphasize na we are not a competition. Kasi po, paano mo papupuntahin sa AUP, papuntahin sa MBC, yung nanay, nagpapadidi ng bata na gustong mag-aaral. Pero wala na may bata na binabantayan eh. So, paano mapapunta sa school yung gustong mag-aral ng about ministerial studies na nagtatrabaho sa buong araw, no? Dahil may pamilya na, no? So, ang ating compromise agreement with that when that time comes is that pag graduate ng high school, no? Yung bata-bata pa na kagagraduate lang ng high school, di pumunta sila sa AUP, sa MVC. Yung ikikater kasi natin dito yung napagdaanan ng napaglipasan na ng panahon, yung mga 40 years old, 50 years old na gusto pang bumalik mag-aral, yan po ang ating kinikater. But hindi po tayo mapipigilan sa ating Master of Public Health. Bakit? Ang Master of Public Health ino-offer din sa UP, ino-offer sa mga state colleges. So, kung habulin tayo sa ating Master of Public Health, habulin niya muna yung UP, yung mga state colleges bago tayo habulin. Kasi kung tayo ang habulin doon sa MPH natin na pinapa-accredit natin, that's already persecution. That is already a religious prejudice sa ating school. So, pero kung mga subjects na wala naman sa labas, no? At nasa ating school lang, ay we are not a competition for that. No, so kami no ni Dr. Terry hindi naman na doon sa mga opposition eh. Kasi yung opposition na yan is only a motivational point para tayo po ay mas lalong ma-encourage, lalong ma-motivate na magpa-accredit tayo ng ating mga courses. Amen, amen. Okay, thank you, Doc. Kasi hindi tayo may encourage kung walang opposition eh. No? Okay. Dapat mayroong opposition. Kasi without opposition, we will remain stagnant. On the side hindi tayo mag-strive. Hindi sa ating church. Alam niyo po, yung mga evangelicals, yung sa Values Formation sa Krame, ngayon nag-o-offer din sila ng Bachelor of Science in Chaplaincy. Opo, pero alam ko po yon, member din doon, at si Doc, yung mga Adventist na nandoon, maraming nai-encourage na mag-aral doon. Ngayon na pakinggan ko din naman yon, kaya nasabi ko na kung sila ay nag-o-offer at wala naman silang, they are not shed, di ba? Why can't the Logos can do? At sabi ko nga, as early as mga 2000, nung ako'y kumuha ng CPE, Clinical Pastoral Education sa St. Luke, hindi naman yun, kumbaga yung chaplaincy department ng St. Luke, hindi naman yun educational institution, but they are offering a certificate. Yun po ang in-emphasize ko, Doc John, na gone are those days na we are so exclusive sa ating pagiging chaplain eh. No, pag chaplain ka, dapat graduate ka ng Bachelor of Theology, pastor ka, at yun po ay magiging chaplain ka. Pero ang sa atin kasi, ang ating chaplaincy is more on hospital chaplaincy. Pero kahit nga sa school wala tayong masyadong chaplain no? Kasi nakafocus tayo more on hospital. Wala po tayong community chaplaincy. Yan po ay nakapag-encourage sa atin na sumabak po tayo sa community chaplaincy. Kasi po, nangungulilat po tayo sa nangungulilat tayo sa mga
evangelicals eh. Kasi ang evangelicals yung nangunguna. In fact, iwan ko kung uh, nahagip mo yung sinabi ko dati, Doc John, na tayo po na mga gustong maging chaplain, doon po tayo nagpapamember sa mga evangelicals eh. So, hindi na po tayo nagiging head. We become the tail. No? Tayo po yung namumuntot na. Oo, kahit nga may mga pastors tayo doon sa evangelical nagpapamember because they want to serve in the community. While ang ating mindset, chaplaincy, sa hospital po. Whereas, sinight ko naman po kagabi, na napakarami po ng challenges sa chaplaincy. May hospice, may palliative, may sa healthcare settings, may military, may marami po eh. Pero tayo po ay nilimitahan po natin ang ating chaplaincy, Adventist chaplaincy sa hospital. Now, kung titingnan natin, ayun lang po. Tapos bukod doon, exclusive pa, no? Na ang gift ng Panginoon hindi pwedeng ikulong sa tinatawag exclusivity. Kasi po ang Holy Spirit po ang nagbibigay ng gift. Ikukulong mo ba ang Holy Spirit? No? Na sabihin lang natin, pag hindi ka nag-aral ng 4-year course, hindi ka pwede sabihin ng Holy Spirit, oy, hindi pwede yan. Dapat 4-year course ka. Yung ba bang sinabi ng Holy Spirit? Na ang gift of counseling ay para lang sa mga nag-aral ng 4 years sa college, sa BTH. Hindi po ganun eh. Mas lalo pang nakakakuha yung tagalabas kaysa sa atin. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, the children of this world is wiser than the children of light. So, yung po ay isang anong tawag nito? Marag sampal sa kuan ba? Sampal sa atong mukha ba? The children of light, the children of the world is wiser than the children of light. Yung po sampal sa atin mga kapatid eh. Kaya hindi po natin nakayanan na magpatuloy ang ganung situation. That's why through the Department of International Commission, Chaplaincy Commission, we have to fill up all the regions, all the provinces, all the districts, all the municipalities, and all the cities with Adventist chaplains bago po tayo mag-reach out doon sa mga non-Adventist. Dapat tayo yung nasa untap, hindi po tayo nasa ilalim. Kaya gumawa tayo ng napakagandang curriculum at saka mayroon pa tayong upgrading para sa Master of Pastoral and Chaplaincy. Yun po ay research ko mga kapatid ay talagang kumbaga it is internationally competitive Master of Chaplaincy sa ating So, yun po ipupurso natin, libre po. No, libre lang po. Habang mayroon pang mga professors na magagaling libre din po. No? Na gusto din pong magbigay ng libreng serbisyo. So, yun po ang ating vision mga kapatid. At ang sabi ko nga, if they want to be wise, they must be wise like Gamaliel. Ano po bang sinabi ni Gamaliel sa Acts chapter 5, verse 38 and 39? Ang sabi ni Gamaliel, hayaan mo sila eh. Kasi kung ang gawain nila ay hindi gawain ng Panginoon, it will not succeed. Sana po yung magandang treatment na gagawin para sa atin. No? Kasi po, sabi ni Gamaliel na if we are going to stop them, we might be stopping the will of God. Tsaka mayroon din Doc, yung karanasan yung mga apostolis ng Panginoon na may ibang grupo nagpapalayas ng masamang espiritu. Kaya tinanong nila ang Panginoon sa Luke, hindi ko na lang maibigay kung saan. Sabi nila sa Panginoon, ay ano ang ating magiging relasyon sa kanila? Ang sabi ng Panginoon, mismo Jesus himself said, those people who are not against us are for us. Di ba? Yes. Kapag hindi naman nila tayo inaaway, ay yun ay kakampi natin. So, tayo naman hindi naman tayo nang aaway at in fact yes po, we are supportive eh. No, so, yung po ang sinasabi ko kay Pastor Tiri, no? Just emphasize na this administration, this leadership sa Logos
is very supportive of our church. In fact, kung mayroong nagkikriticize sa ating church, tayo po yung number 1 na sumasaway. Oo. Kaya mayroon na tayong tinanggal dito na sad to say, no? Isang reform. Kasi pag nag-interact siya sa discussion, palaging paatake sa administration. Kaya wala tayong magawa, ginawa natin ng paraan na para mawala siya dito sa ating sa ating school. Kasi hindi maganda rin na pag may discussion sa Bible, tinutumbok agad General Conference, no? Na Babylon, no? Yan palagi yung kaya tinanggal natin, no? Kasi we do not want to have that particular spirit. Kaya tayo po sa ating ano po ba yung nasa natin sa mission? We are pastoral assistants, no? We are here to help lighten the burden of our pastors at hindi tayo mawawala dyan sa ating vision, mission na yan, no? Patuloy tayong sumusuporta, no? Sana maintindihan nila yung mga ganun. Sabi ko kay Pastor Terry, you share our foundational framework, yung ating philosophy, vision, mission at core values. Hanapan nila ng kahit isang linya na against sa ating denomination, no? So yun po, tapos magpapadala tayo ng ating syllabus, magpapadala tayo ng ating course curriculum. So tapos sabi ko kay Pastor Terry, kung ayaw pa rin talaga pag-aralin kayo, huwag na kayong mag-aral, mag-seminar na lang kayo. Kasi ang bawal naman mag-aral pero hindi naman sabi nga bawal mag-seminar sa phytoscience. Sabi ko, sige, tuloy pa rin, pero hindi na mag-aral, mag-seminar na lang. Sige, Doc. Thank you for the enlightenment. Sorry po, Doc. Sige, tuloy lang po, Doc. Okay. Salamat sa enlightenment kasi alam niyo ang sakit sa isang katawan, ang sakit ng maliit na daliri ay sakit ng buong katawan. Kaya Hello, Doc. Hello. Mayroon akong suggestion, Doc. Yes. Mayroon, ipadala natin sa mission, pero kasali ang directory ng LIMS, contact number ng mga professors. Kasi kinausap ko dito isa sa mga workers sa mission na behind daw dito, itong LIMS, offshoot. So, hindi naman offshoot yung mga professors. So, ganyan siguro mayroon. Maganda yung suggestion mo, Sir Raul. Pero, mayroon po kasi tayong mga professors who are full-time workers. Gusto silang magturo, pero di sila gustong i-expose. Kasi pag i-expose sila, hindi na sila makakapagturo. Kasi directly connected sila sa ating denomination at hindi po sila basta-basta sa mga position sa ating denomination po. Kaya ayaw nilang magpa-expose. Ayaw nilang magpa-picture, pero okay lang daw kung ang picture nila dito sa ating GC lang for kasi ang iniiwasan nila yung anong tawag diyan, highlighting live something conflict like that of interest na issues, no? Samantalang kasi hindi madaling intindihin na libre yung services. So at talaga parang imbes yun naman ang sinasabi natin, ayaw pa rin maniwala no? Kasi sasabihin nila, hindi ako maniwala dyan na libre, no? So kaya we are protecting them, no? Kaya hindi tayo pwede. Hindi lang magbigay dito ng number si Doc Radja, no? At saka directory, they can ask Doc Radja unlimited questions. Kasi mayroon akong program, I'd like to present, pinacheck ko kay Ma'am Sherlyn. So na-check niya, pero may plano sana ako pag i-approve niyo yung directory para malaman nila kung talagang pero hindi pala advisable
Yung mga ibigay professors, natin. some professors pwede. Oo. Okay. May professor tayo dito na principal 4 na sa isang school. Tapos dati po siya yung research director ng division office. So, I see. linilimitahan natin yung exposure, kapatid. Kasi Okay. syempre, hindi naman yun sila maniniwala na walang bayad, no? Kasi sa sanlibutan, no? No, we're just talking about our church. Sa sanlibutan, ang iniisip lang tao, bayad so they could not really believe, no? They could not really believe that we are a bunch of philanthropic professors and faculty, no? So, Okay, thank you. Darating din ang panahon na yung mga accredited natin na mga courses, meron ding merong tuition pero hindi gaano kalaki. It seems like parang just 10% of the 10% halos lang para lang medyo maka-roll, no? Yung ating schools, like for example, yung pinapa-accredit natin ngayon na Bachelor of Science in Information Systems Administration, no? Napakaganda po yun. Yung kung nabasa niyo yung yung aking draft doon na information about the program, ay talagang siya blended with values talaga, mga kapatid. Values that will talaga na madi-develop sa isang estudyante so that we will become respectable workers, not only in private institutions but also in the government bureaucracy. So, para na makatulong naman tayo to lessen the graft and corruption in the government, gusto kong ang mga graduate nito, mga kapatid, yun po ang papasok sa bureaucracy, na makalisin lang naman tayo kahit 10% sa graft and corruption. That is already 300 billion pesos para sa yung mapupunta sa mga projects na mga gaganda instead sa bulsa ng mga at yung ating graduates, yung ating pag-asa diyan, mga kapatid, no? Of course, we are waiting for the coming of Jesus. That's the final intervention. Okay. Yun po, mga kapatid, no? May tuition po 'yan, no? May tuition. Pero hindi po talaga gaano ka laki. At saka parang mas mura pa kaysa state colleges. Kasi yung 60 campuses natin mula Apari hanggang Hulo, mga kapatid, no? Yung sinasabi kong 60 facilities, no? Yung one for every 60 kilometers. That will be partly funded by congressional funds, God willing, no? So, yun po ay magiging campus, mga kapatid. Hindi ko maibibigay ang total strategy behind the strategy, pero ipag-pray natin, mga kapatid, because this will be partly funded by government funds. Talagang on the way tayo dyan. Sige, so sige po, Doc John. Medyo na anuhan yung mo time. Anyway. At least maganda yun. Medyo na-address natin ng accounting, no? Anyway, I'll stop at 10:30. I still have 15 minutes. Sabi ng Bible, mga kapatid, a wise man will hear, no? Now, what is counseling? From the American Psychological Association, sabi dito, counseling psychology is a specialty within professional psychology that maintains a focus on facilitating personal, no? Ito yung word, mga kapatid, na mahalaga, facilitating personal and interpersonal functioning across the lifespan. So, yan ang siyang counseling, no? Isa pa, from the American Counseling Association, counseling, mga kapatid, is an effort between
collaborative, nagtutulungan between the counselor and saka yung client. No? Professional counselors help clients identify goals and potential solutions to problems which cause emotional turmoil, no? Improve communication and coping skills, and strengthen the individual. So, maganda itong mga concept na ito. And even the dictionary, Merriam-Webster Dictionary tells us that counseling is the provision of assistance and guidance in resolving personal, social, psychological problems and difficulties, especially by a professional. So dito, binabanggit talaga na counseling, yung counselor is a profession. Kumbaga, mayroon training talaga yan. Mayroon niyang, it is a discipline, mga kabatid ko, na trained yung isang tao na tumulong na ma-resolve yung problema ng kanyang kapwa. And that is the work of chaplaincy ministry, di ba? So counseling is not mayroon ditong text sa Bible, sabi dito mga kabatid ko. Manihat, medyo akin lang munang humarang kasi itong Okay? Sabi dito mga kabatid, Proverbs 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but the end thereof is the way of death. So hindi lahat ng counseling, hindi lahat ng counsels, at hindi lahat ng mga counselors ay tama yung kanilang ginagawa. At papasok tayo diyan mga kabatid ko sa biblical counseling. Ano po? Biblical counseling. Some of the counsels from the Word of God, Proverbs 11:14, where there is no counsel, people fail or people fell. But in the multitude of counselors, there is what? Safety. So, maski nga sa larangan ng medical, pagka meron kang problema, you seek consultation. Pagka hindi ako kontento, pwede kang mag-seek ng second opinion doon sa iba. So from opinions coming from multitude of counselors, mga kabatid, safe tayo doon, di ba? Proverbs 15:22, without counsel, plans go awry. But in the multitude of counselors, they are established. Proverbs 12 verse 5, the thoughts of the righteous are right, but the counsels of the wicked are what? Mga kabatid ko, are deceitful. So dito, mayroong ilang mga bagay. Sabi mismo, coming from the Word of God, mga kapatid ko, gaano kamahalaga ang counsel, ano po? At saka yung tama, mabubuti ng mga counselors o mga chaplains. Psalms 33 verse 11, the counsel of the Lord stands forever, but the plans of his heart to all generations. So, dito atin makikita na ang sinasabi ng Panginoon, ito'y it is not time bound, mga kapatid, walang hanggan. Isaiah 40 verse 8, sabi doon, di ba? The grass withers, the flowers fade, but the word of God stands forever. Kaya nga doon tayo papasok na yung biblical counseling, mga kapatid ko, ay tumpak, di ba? Ang kaniyang foundation ay sobrang tibay. Nobody can discredit that one. And I hope that the day will come where the Logos, School of Missions and Biblical Studies, nobody can question it na, mga kapatid. Okay? Pero tama din yung nabanggit ni Doc Ray kanina na yung ilang mga tao, yung ating mga professors dito na tumutulong sa atin, siguro within our ranks lamang yan. Kasi halimbawa para sa akin, mga kapatid, ang aking utak ay open kasi ako'y chaplain talaga. Trained ako na chaplain, mga kapatid, at ako nagtrabaho talaga na chaplain. So I am practicing that concept of inclusivity. Tanggapin mo ang lahat, no? Pari yung kasama ko, yung mga madre, walang problema sa akin yan. Pero hindi lahat ng pastor, hindi lahat ng mga workers ng ating denomination, ganoon ang takbo ng utak. So inyo lang munang, kumbaga, yung wag niyo munang ipagsabi
Oo, si Doc De La Torre kasama namin yan because personally din mga kapatid ko, I am keeping my influence high. No? Pagka kahit ako retired na, ay yung mga nasa SSD, mga kaklase ko yan, mga kaibigan ko yan, hindi maiwasan, mayroon mga taong sarado ang utak and our influence, ano po, mabawasan, ano po. Kaya yun ang aking iningatan sa aking sarili din. So I can go around the Philippines, conduct crusade, conduct seminars, mga kapatid ko. At hindi mabahida na offshoot or whatever man. Kasi talagang malungkot yun, no? Malungkot mga kapatid yun. I hope you understand me. Okay? So, Proverbs 8:14, counsel is mine and sound wisdom, and I am understanding and I have strength. So, napakaganda itong mga sinasabi ng Bible. Another one, Isaiah 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given. His name is Counselor, di ba? Wonderful, mighty God, everlasting Father, the Prince of Peace. One of His name, is Counselor. 1 Corinthians 1:30, mga kapatid, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God. So, karunungan galing sa Panginoon and righteousness and sanctification and redemption. Kaya si Jesus sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man goes to the Father without but by me, manggagaling sa akin. So, papasok tayo dito mga kapatid ko, yung para itong isang imbudo na ating tiningnan ang counseling from the global perspective, world perspective, then pupunta tayo ngayon doon sa biblical counseling and how significant, mga kapatid ko, ang biblical counseling na, kumbaga, it stands unwavering, no? On its own, kasi mismo ang Diyos ang siyang author nito. He is the Alpha and the Omega. Psalms 1 verses 1 to 2, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his joy is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Kaya doon sa ating problema, counting challenge ng Logos, mga kapatid, I would like to invite everybody. We rally behind the cross. Ating ipag-pray. Walang bagay na imposible sa panalangin, mga kapatid. Let us maybe set a time na lahat dito ay manalangin at ang ating focus na patnubayan ng Panginoon at alisin ng Diyos ang lahat ng mga balakid ng against sa Logos para makapagpatuloy ang magandang advokasya ng Logos, mga kapatid ko. Now, psychology on the other hand, after learning what is counseling, sabi po dito, is defined as a scientific study of the behavior and the thinking organism. Yun ang sabi doon. Psychology is from the word soul, psyche, and logos, study. So, study of the soul, mga kapatid ko. Ano naman yung soul? Okay? Psychology, di ba? Study of the soul, no? Ano naman yung soul, mga kapatid? The soul is synonymous to the mind, yung cognition or understanding. The emotions, yung ating damdamin, affection. Yung ating conscience, nakakonsensya tayo, violation. Pag nagkamali, nagigilty tayo. And the will, yung ating volition, no? The will to pursue whatever. Bagay yung ating determination. That is what the description of or what the soul actually is, mga kapatid. Now, psychotherapy, yung ating nabanggit kanina, psych from the soul, and then yung therapy is healing, the healing of the soul. Kaya nga psychopathy naman, mga kapatid ko, ito naman yung sakit, kaya nga psychopathic, di ba? Sakit sa utak, experience or suffering. Kaya nga, tapos yung empathy naman is towards suffering at saka with suffering. Kaya pag sinabing empathy, itong nakalagay na description dito sa ibaba, mga kapatid ko, itong ating picture na ito, I know exactly how you feel. Yun ang ibig sabihin ng empathy. Nasasaktan ka, nararamdaman ko because I empathize with you. It is toward or with, knowing what the other person feels, mga minamahal ko.
Kaya nga maraming mga historical background itong psychology and spirituality. Ito yung mga taong ito, ano po, ito yung mga kilala at nauuna pagdating sa counseling, sa psychology at saka sa spirituality. Sa psychology naman, nandyan si Sigmund Freud, si Carl Jung, ano po, itong mga tao na ito na sila'y kumbaga po, pagka tayo gumagawa ng research mga kapatid ko, babalikan natin yung ano ba ang napag-aralan dito, no? Nang nakalipas. So, we are going to quote, no? I-quote natin yung mga nauna. At dito sa biblical counseling, I'm just quoting now the persons who spearheaded itong konsepto at itong departamento o area mga kapatid ko ng biblical counseling, psychology, spirituality, ano po, yun ang bagay doon. So, for several decades, psychologists look upon the whole matter of sin, moral accountability as a great incubus and acclaim our liberation from it as an epoch-making. But at length, we have discovered that to be free in this sense, that is to have the excuse of being sick rather than sinful, is to court the danger of becoming forever becoming lost. At ayaw natin yun na ang tao ay para bang ikay wala ka ng pag-asa, hindi ka na pinatawad, ikay may sakit, hindi ka nagagaling, ikay makasalanan, hindi ka na... Iyon ang siyang problema. At pag kayo ang siyang laman ng utak ng tao, damdamin ng tao, mahirap mga kapatid. Kaya nga ang trabaho ng biblical counselor, ang trabaho ng isang chaplain is to lead the sin-sick soul to Jesus. Di ba? At atin ang alam ang bagay na yan kung saan tayo tutungo. So ito yung maraming mga studies, ano po, publications since 1900 about psychology, psychotherapy. Now, biblical counseling, is it different from other philosophies of counseling? Plan, purpose, at saka yung power mga kapatid ko. Dito sa yung secular na psychotherapeutic modalities, medyo kakaiba. Pero sa biblical counseling mga kapatid, the plan for change is based on the Word of God. Kumbaga, it is only God who can change. Di ba? Hindi tayo makapagbago. Kahit yung ating lesson, Sabbath School lesson last week, we have to para bang respect, no? Whatever decision ng tao. Whoever will, okay, sabi ng Panginoon, will be whoever believe will be saved. Okay? Pero pag hindi ka maniniwala, so ang Panginoon works on the agenda of willpower, na ang tao mayroon tayong sariling desisyon. Kaya nga, the Word of God, the purpose of change, mga kabadid ko, is to become the sons and children of God. And the power to change, mga kabadid, ang dunamis, walang iba kundi ang Espiritu ng ating Panginoon. Yun ang kapangyarihan na makapagbabago sa atin. These are the concepts behind biblical counseling. At gusto ko ito po, yung presenter nito, gusto ko itong kanyang pinont out dito. Biblical counseling, mga kabadid ko, ay iba doon sa iba kasi ang ating basihan ay ang salita ng Panginoon sa Jesus at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nakakatuwa, mga kabadid ko. Okay? So why do people seek faith-based counselors? Because in the US, ang halimbawa dito mga kapatid, no, in the US, 92% ng population, okay, they seek faith-based counselors. 96% profess a belief in God or a universal spirit. Kaya nga, mas lumalapit sila sa mga pastor. Mas lumalapit sila doon sa mga pari, ano po, sa mga rabay, humingi ng tulong kaysa doon sa mga counselors, ano po, na walang basihan sa Panginoon o walang ano ng Panginoon. Okay? So ito yung mga halimbawa na binanggit ko sa inyo. Ito yung mga secular Christian counseling, ito yung mga taong ito. Ito naman yung mga biblical counselor, mga. And we know these people, ano po. Ating alam ito. Now, history of pastoral care, biblical counseling is the same with pastoral counseling, mga kapatid. Yes. Kasi ang ibig sabihin ng pastoral counseling, to care, clinical pastoral education, clinical pastoral care, di ba? So, tutulungan mo ang isang tao, di ba, to nurture and to support him as well as healing and restoration. So, it is kind of synonymous, maliban na lamang kung mayroon tayong ibang concept doon. How about life coaching? Kasi common ito sa mga psychologists. Even Dr. Fabilia is doing
life coach certification. Attend ka sa kanya, mayroon siyang mga videos, panoodin mo, re-report ka sa kanya, you complete the requirements mga kapatid. Then he, being para bang isa na ding institution, no? Dr. Fabilia, ating alam yun na ating psychologist, he give certificate, no? You as a being, as a life coach mga kapatid ko. So, nandun itong bagay na ito. At counseling ay ganun din. Though sa coaching, wala kang sasabihin, parang i-guide mo yung tao. Bibigyan mo siya ng options, mga kapatid ko. Then siyang mag-decide kung anong option. Pero sa biblical counseling, mga kapatid, tayo ating malalaman later on na hindi natin hahayaan yung tao na siyang mag-decide. Kundi ating sasabihin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Okay? Anong sinasabi ng salita ng Panginoon and how we respond to what the Bible says relating to some concepts, from some problems. So for example, yung mga problema ng hindi mo alam kung anong gender mo, yung LGBTQ, what the Bible says about LGBTQ, di ba, mga kapatid ko? So, hindi mo sasabihin, okay, kung anong iniisip mong mabuti, yun na. No. Anong sinasabi ng Biblia pagdating sa drugs, pagdating sa alcoholism, pagdating sa sexual violence, mga kapatid, mayroong sinasabi ang Biblia maliwanag dito. Hindi natin yan pag-aralan lahat, but with approval from Doc Ray, ating ma-share yung textbook natin dito so everybody can have a guide along this side. Okay? So yung coach, yun, yung counselor naman, ito naman mga kapatid ko. Okay? So, dito naman, how does theology and anthropology relate to counseling? Anthropology is the study of man. Theology is the study of God. Faith seeking understanding about who God is. The deeper one's thought penetrate in the field of psychotherapy, the closer one, wala na akong oras mga kapatid ko. But anyway, ito'y mga ilang mga bagay na maganda. Pwede ko itong i-share sa inyo and you can even go to the share yung link dito para makita natin na ang Diyos, the three person, Father, Son, and God, ang tao ganun din, body, soul, and spirit, mga kapatid, di ba? Holistic counseling, which covers the physical, mental, social, spiritual aspects of the human being, di ba? Physical, psychological, and spiritual symptoms. Kasi ang tao, pag may sakit tayo, yung sakit natin, apektado lahat eh. Kaya kahit yung health, mga kapatid, sabi ng WHO, health is the perfect state. It's not only the absence of disease, but it is the perfect state of the physical, the mental, the social, at saka yung spiritual aspects ng tao. Kaya nga, yung ating counseling covers the whole person, mga kapatid. Hindi lamang yung isa lang, kundi lahat. Kung may sakit yan ngayon, bakit nga nagsakit? No? 9/10 of the diseases are originating from the mind. Kaya nga, we also have to address the mind. Yung spirituality, we also have to address the spiritual of the person. So we can help the person in totality in that holistic concept, mga kapatid. Socrates himself said that the cure of a part should not be attempted without the treatment of the whole. And no attempt should be made to cure the body without also curing the soul. Kaya nga, ito yung konsepto ng biblical counseling, mga minamahal ko. Okay? Otherwise, salamat ng marami. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. At dito po nagkatapos yung ating pag-aaral, yung ating overview, yung ating topic ngayon on what is biblical counseling. Okay? Next week, yung ating textbook, doon tayo papasok, mga kapatid. Ano po? Napakagandang textbook na magagabayan tayo lahat. Hindi lamang yung know-how, but also how to do it, mga kapatid. Yung strategies on being a biblical counselor. Salamat po ng marami at muli po happy good day sa lahat at pagpalain tayong lahat ng ating minamahal na Panginoon. Aking binabalik Thank ngayon you, Doc. sa ating facilitator.
Okay, maraming salamat, Doc John. At medyo nag-exit yata ang ating facilitator. Let's have a break for 2 to 3 minutes, mga kapatid. Habang naghahanda pa po si nandito ba si Captain Janice? Yes, Doc. Okay, pwede bang ikaw ang sumunod, Ma'am Janice? You have up to 12